Miss Castañeda, pinapatawag ka ni CEO Liam. Tawag ni Frederick habang abala si Kat sa laptop niya. Napalingon agad si Kat. Sige, susunod na ako. Habang nag-aayos, napaisip si Catherine kung bakit siya pinapatawag ni Liam. May pupuntahan kaya ito at kailangan niyang ayusan? This way, Miss Castañeda. Tahimik siyang sumunod. Come in. Narinig niyang sabi ni Liam mula sa loob. Maingat niyang pinihit ang seradura at pumasok. May lakad ka ba ngayon? Nope, maupo ka. Anyway, may papagawa sana ako sa'yo. Ano yun? Kung magagawa mo to, mababawasan na 500,000 yuan ang utang mo. Sabihin mo muna kung anong kapalit. Gusto kong kausapin mo si Uncle para tulungan ako sa deal ko sa Russia. Napabuntong hininga siya. Ang hirap naman ang hinihingi mo. Pag-isipan ko muna. Okay lang, pero sana wag mo masyadong patagalin. Sakto namang may kumatok sa pinto. Si Uncle pala ni Liam. Baka gusto niyong tingnan ang kwarto niyo mag-asawa. Ipinaayos ko na yon. Pasensya na, hindi masyadong malaki pero komportable naman. Napatingin si Kat kay Liam. Kita sa mga mata niya ang kaba. Hindi na naman sila magkaibang kwarto. Wala namang imik si Liam. Basta sumunod lang sa uncle niya. Here, ito lang ang malinis at maayos sa isang kwarto. Ang iba, matagal nang di nalilinis. Pumasok si Liam. Ayos na to, salamat po uncle. O siya, iiwan ko na muna kayo. Pagalis ng uncle, agad nagsalita si Kat. CEO, baka pwedeng sa ibang kwarto na lang ako. Kung gusto mo. Pero kung hindi ka takot sa daga, ahas, ipis, at iba pang insekto, doon ka sa iba. Napasinghap si Kat. Sige, dito na lang ako. Sa sahig na lang ako matutulog. Okay, pero wag kang magpapakita kay uncle na sa sahig ka natutulog. Ang alam niya, mag-asawa tayo. Magkasama tayo sa kama. Bakit kasi ayaw mong sabihin ang totoo? Sinabi ko na noon pa. Hindi kanya pakikinggan. Isa pa, sinabi ko na sa kanya na hindi ako nagdadala ng babae rito na hindi ko asawa. Ikaw lang. Natigilan si Kat. Ibig bang sabihin, tinuring siyang asawa sa harap ng uncle niya? Pero bakit? Bakit mo yun sinabi sa kanya? Dahil totoo yun. Noon pa man, sinabi ko na sa kanya, kung magdadala man ako ng babae rito, asawa ko na yun. Tahimik si Kat. Bakit siya? Bakit kahit peke ang kasal nila, siya pa rin ang piniling dalhin ni Liam? Anyway, gawin mo na lang yung pabor ko para mabawasan ang utang mo. At bonus, sa kama ka matutulog kapag napapayag mo si uncle. Talaga? Sa kama ako matutulog? Kung mapapapayag mo siya. Magkano ba ang kita sa deal na yon? At bakit kailangan pa si uncle kung marami kang makoneksyon? Mahina ang koneksyon ko sa Russia. Si uncle, 15 taon siyang tumira ron. Ang dami niyang kilala, pero ayaw niya akong tulungan. Bakit naman? Natrauma kasi siya. Nawalan siya ng asawa at anak sa isang pagsabog sa pamilihan. Habang abala siya sa negosyo, simula nun, iniwan niya ang lahat at namuhay ng simple. Nalungkot si Kat sa narinig. Ngayon naiintindihan niya kung bakit nag-aatubili si uncle. Bilyon-bilyon ang posibleng kita sa deal na yon. Sige, deal. Sagot ni Kat. Malaking bawas sa utang, makakatulong pa siya kay Liam at makakatulog pa siya sa kama. Good. Good luck ha. Ngayong gabi, sa kama ako matutulog. Ramdam ko na. Masayang saan ni Kat habang inihiga ang sarili sa kama. Napangiti si Liam. Parang batang tuwang-tuwa si Kat na makatulog sa maayos sa kama. Matapos ang hapunan, lumabas si Kat sa balkonahe. Naroon si Uncle. Narito po pala kayo. Oh, iha. Malamig, bakit wala kang jacket? Okay lang po, sanay naman ako sa lamig. Naparito ka ba dahil kinausap ka ni Liam? Sa totoo lang po, oo, pero pakiramdam ko, hindi rin kita mapapapayag. Dahil hindi ko pinayagan si Liam, iniisip mong wala ka rin magagawa? Ganun na nga po. Sino ba naman ako, hindi ba? Pero ang ganda po ng lugar niyo. Simple pero masaya. Pangarap ko rin po yung ganitong pamumuhay. Naisip ko tuloy ang papa ko. Nasaan ba ang papa mo? Wala na po eh. 1 taon pa lang ako nung mawala siya. Sana buhay pa siya para makasama ko siya sa mga ganitong sandali. Yung tahimik lang. Habang sinasamyang malamig na hangin. Tahimik si Uncle. Ramdam ang bigat ng alaala. Alam mo, may anak rin ako. Kasing edad mo.
Pero wala na rin siya. Kaya iniwan ko lahat, ang negosyo, ang koleksyon ng pera. Hindi ko sila kasama noong mga panahong kailangan nila ako. Tahimik si Kath. Nararamdaman niya ang lungkot ng matandang lalaki. Dahil siya man, may hinahanap na pagmamahal ng magulang. Siguro po, may dahilan kung bakit nangyari yon. Masakit mawala ng mahal sa buhay, pero baka kailangan natin tanggapin. Para na rin sa ikatatahimik ng kaluluwa nila. Muling natahimik si Kath. Saglit na nilingon ang kalangitan. Hayaan niyo po, pwede niyo akong ampunin. Para may makulit po kayong anak. Biro niya para gumaan ang usapan. Napangiti si Uncle. Kung papayag ka, bakit hindi? Sa totoo lang, unang kita ko palang sa'yo parang anak na kita. At alam mo, nakikita ko magiging mabuting asawa ka para kay Liam. May gusto po sana akong linawin. Iha, tama na. Wala nang paliwanag. Basta ba'y pangako mong dadalasan yung pagdalaw dito? Sige po, pangako po. O siya, pumasok ka na. Baka lamigin ka pa. Salamat po sa kwentuhan. Pagbalik ni Kat sa kwarto ay napakunot ang noon niya nang makita si Liam na nakaupo sa sofa. Nagsasali ng wine sa 2 baso. Let's celebrate your success tonight. Ha? Anong success? Wala naman akong ginawa para i-celebrate. Litong tugon ni Kat. Pakiramdam ko, napapayag mo si Uncle. I trust your charm. Come on, let's celebrate. Anyaya ni Liam. Medyo nag-alangan man, tinanggap ni Kat ang baso at naupo sa tabi nito. Cheers! Tumingin nito sa kanya habang umiinom. At hindi nawala ang titig sa mga mata niya. Napakagatlabi si Kat. Hindi niya maintindihan kung bakit tila biglang uminit ang pisngi niya. Hindi siya sanay sa ganong titig mula kay Liam. Malalim, tila may ibig sabihin. By the way, ano gusto mo regalo sa birthday mo? Next month na, di ba? Casual na tanong ni Liam, habang nakatingin sa kanyang wine. Ha? Paano mo nalaman na birthday ko next month? Nakita ko sa files mo. Ganun ba? Wala naman akong gusto para sa sarili ko eh. Basta maibigay ko ang kailangan ng kapatid ko, masaya na ako. Ilang taon na ba siya? Mas matanda siya sa akin ng 7 taon, pero may sakit siya. Autistic. Simula pa noong 6 na taong gulang ako na nag-aalaga sa kanya. Hindi agad nakasagot si Liam. Kita sa mukha nito ang pagkabigla. Ibig mong sabihin, ikaw talaga nag-aalaga? Wala bang iba tumutulong sa inyo? Pamilya? Hindi ko na alam kung pwede ko pa silang tawagin ganun. Natahimik si Liam. Alam na niyang ampon si Kat ng mga kastanyeda. Pero ngayon niya lang naramdaman ang bigat ng pinagdadaanan nito. Gusto kong tumulong. May alam akong institusyon na makakatulong sa kapatid mo. Libre ang treatment. Kung gusto mo. Napatingin si Kat. Hindi niya inaasahan yun. Anong kapalit? Napangiti si Liam saka tumikhim. Maging exclusive stylist ko. Kahit bayad ka na sa mga utang mo. Gusto kong sa akin ka pa rin magtrabaho. Hindi agad nakasagot si Kat. Iniisip niya kung kaya pa ba ng puso at isipan niya na manatili sa tabi ni Liam. Pero nang marinig ang sunod na alok nito. 100,000 yuan ang buwan ng sahod. Libre lahat kapag may business trip, accommodation, food, everything. At makakapagpagamot na si Benji nang walang gastos. Talaga ba? Yes, kung gusto mo, gagawa tayo ng kontrata para malinaw ang lahat. Okay, pumapayag ako. Pero oo, mas mabuti may kontrata tayo. Ayokong matauhan na lang ako balang araw na may panibago na naman akong utang. Good. Anyway, congrats sa di mo alam na success mo ngayong gabi. Wait, so totoo ba? Napapayag ko talaga si Uncle? Hindi sumagot si Liam. Ngumiti lang habang iniinom ang laman ng kanyang baso. Lumiwanag ang mukha ni Kat na parang batang nanalo sa raffle. Nabawasan ang utang ko ng ₱250,000. Makakatulog pa ako sa kama. This is the best night ever. Napatawa si Liam habang pinagmamasdan siyang tumatalon-talon sa kama. Parang first time mong mahiga sa kama. Kinagabihan pagkatapos ng hapunan, naisipan ni Kat na magbabad sa malamig na simoy ng balkonahe. Pero pagbalik sa kwarto, natigilan siya nang makitang si Liam na bumalik. Bakit? May nakalimutan ka? Wala naman. Malamig na sa labas, inaantok na rin ako. Gusto ko na matulog. So kailangan mo na kumot? Ha? Anong sinasabi mo? May ibang kwarto pa ba ako maliban dito? Napakunot ang noo ni Kat. Ibig mong sabihin, dito ka rin matutulog?
Of course, kwarto ko rin to, di ba? Naiwan si Kat na natulala. Ano ba yan? Akala ko solo ko ng kama. Tapos siya rin palang katabi ko. Ba yan? May asawa pa naman ako. Kung malaman to ni Marco, mapapatay niya ako. Napahiga na lang si Kat, nakatalikod sa direksyon ng banyo. Sa isip niya, naisahan na naman siya ng lalaking ito. Habang naliligo si Liam, abala si Catherine sa pag-ayos ng kama. Maingat niyang inilagay ang isang unan sa gitna bilang harang sa pagitan nila. Ay, kainis. Kala ko makakatulog ako na mahimbing ngayong gabi, hindi pala. Paano ba matulog ng dilat ang mata? Para kung may balak siyang masama, makita ko kaagad. Kahit ngayong gabi lang po naman, bigyan niyo po ako ng abilidad na makatulog ng nakadilat. Kung ano-anong senaryo ang pumapasok sa isip ni Kat, sino ba naman ang hindi kakabahan? Una niyang nakasama sa isang kama ang lalaking hindi niya asawa. At ang mas nakakagulat pa, kapatid ng asawa niya ang katabi niya ngayon. Parang gusto ko nalang maglaho sa lupa. Nasa ganun siyang posisyon nang lumabas si Leah mula sa banyo. Nakaputing t-shirt ito at gray na pajama. Ngumiti ito at mapang-asar na nagtanong. Iniisip mo ba kung paano kita gagawa ng masama? Agad na uminit ang dugo ni Kath. Wow, siya pa talaga may lakas ng loob na magsabi niyan. Akala mo naman kinahuhumalingan siya ng lahat ng babae. Ibahin mo ako, Betlog. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Tama ba ako? Hoy, hindi ikaw na lang ang natitirang lalaki sa mundo. Hindi ko isipin gawin yung sinasabi mo. Dapat ka nang magpatingin sa doktor, oh. Baka sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo. Dahan-dahan ka sa sinasabi mo. Makakainin mo rin yan balang araw. Bahala ka sa buhay mo, sagot ni Kat. Malamig ang gabi, hindi na niya kinayang matulog sa sahig. Baka magkasipon pa siya. Napailing na lang si Liam habang dahan-dahang humiga sa kabilang gilid ng kama. Paano nga ba matanggap ang rejection? Tanong niya sa sarili. Sanay siya ang pinipili, kinahuhumalingan. Pero kay Catherine, para siyang wala. Walang dating, parang may sakit siyang dapat iwasan. Ngunit ngayon lang siya totoong nagkagusto sa isang babae. At mukhang hindi siya gusto. Ang sakit isipin. Hindi rin siya makatulog. Laman ang isip niya ang mga salitang binitiwan ni Kat. Gulong-gulo siya, o baka naman hindi lang matanggap ng ego niya. Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Bulong niya habang ginugulong sariling buhok. CEO, kung ayaw mo matulog, pwede ba? Patahimikin mo naman ang paligid. Reklamo ni Catherine. Napahiya si Liam. Tumahimik siya at muling humiga. Hindi siya makatulog. Lumingon siya kay Kat. Tulog na kaya siya? O gising din tulad ko? Ay, umalis ka muna sa isip ko, please. Ay, sino bang iniisip mo at gusto mong patayin? Gising ka pa, bulong ka ng bulong. Likot-likot mo pa. Muling sagot ni Kat. Sorry na. Matutulog na ang gwapong asawa mo. Napabalik ko si Kat. Gwapong asawa? Baliw ba siya? CEO, please. Ayoko magkasala sa asawa ko. Konting respeto naman. Sino bang nagsabi nagkakasala ka? Bakit hindi ba? May katabi akong iba lalaki, oh. Hindi asawa ko. Oo, sapilitan lang ang kasal namin pero hindi ko pa rin magawang lokohin siya. Nandito lang ako para sa trabaho, hindi para mangakit. Napabangon si Liam. Hindi niya inaasahan ang tapat na pahayag ni Kath. Kaya't bigla na lang niyang niyakap ito. Nagpumigla si Kath. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumabas. Please, payakap lang. Alam kong tapat ka sa asawa mo at hanga ko ron. Pero ngayon lang, pahiram ng konting yakap. Hindi kita hinuhusgahan. Hindi ka mababang babae, hindi ka manluloko. Ikaw ang may pinakamataas na respeto sa sarili sa lahat ng babaeng nakilala ko. Hindi nakapagsalita si Kath. Nanginginig ang dibdib niya. Ito na yata ang pinaka-nakakakabang gabing naranasan niya. Hindi man lang niya naranasan ng ganitong sandali kay Nolly, ang lalaking minahal niya ng matagal. At ngayon, sa kama, yakap siya ng kapatid nito. Ano bang klaseng biro ng tadhana to? I'm sorry, hindi ko lang talaga mapigilan. Bulong ni Liam. Bakit mo to ginagawa? Hindi agad nakasagot si Liam. Nagbuga ng malalim na buntong hininga. Sabihin ko na kaya ang totoo. Tumayo siya, kinuha ang isang envelope at iniabot ito kay Kat. Ano to? Tignan mo.
Makikita mong sagot sa tanong mo. Dahan-dahang binuksan ni Kath ang envelope. Nanginginig ang kaniyang mga kamay at nang mabasa niyang laman nito, nanlaki ang mga mata niya. Marriage certificate? At ang pangalan na nakasulat. Catherine Castañeda at Lia Madea. 3 beses niyang binasa pero hindi siya nagkamali. Paano nangyari to? Bakit ikaw nakalagay? Hindi ang kuya mo. Pinagloloko mo ba ako? Magpapaliwanag ako. Basta makinig ka muna. Anong klaseng laro to? Ayaw nang magpakasal ng kuya ko. May minamahal na siyang iba. Isinuko niya ang mana niya para hindi siya mapilit. Ako ang pumalit. Bakit ikaw? Hindi naman kayo nangangailangan ng pera, kundi ang pamilya namin. Hindi ko rin alam. Siguro dahil sa birthmark mo. May isang tao ako matagal nang hinahanap na may birthmark sa leeg. Tulad ng sayo. Ang babaw ng dahilan mo. Kung si Mona siguro pakakasalan ko, hindi ako papayag. Pero ikaw ay pinalit, kaya napapayag ako. At anong meron sa akin? Wala, gusto lang kita. Tipid niyang sagot. Alam ba ito ng pamilya mo? Hindi, wala ni isa. Paano mo nagawang itago sa kanila? Buhay ko to, ako may karapatang magdesisyon kung sino ang gusto kong pakasalan. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sinubok lang kita, gusto ko malaman kung tapat ka. At napatunayan niya yun. Tumahimik si Kath. Totoo, kung hindi dahil kay Liam, nasa poder pa rin sila ni Benji ng mga Castañeda. May isa pa akong tanong. Sino yung babaeng hinahanap mo? Baka naman nagkataon lang na pareho kami ng birthmark. Bale, 14 years ago. Sa isang park. Bata pa kami noon. Nangakong babalik siya kinabukasan pero hindi na bumalik. Napatakip si Kat sa bibig niya. Hindi ba't ganun din ang nangyari sa akin noon? Naalala niya. Liam. Liam nga ang pangalan ng batang yun. Bukas na tayo mag-usap. Matulog ka na. Ako na ang katabi mo at ako ang asawa mo. Sabi ni Liam. Pinagmasdan siya ni Kat. Kahit alam na niya ang totoo, hindi pa rin siya kampante. Kinuha niya ang kaniyang unan at kumot, saka naglatag sa sahig. Kinaumagahan nagising si Catherine sa maingay na tawanan sa labas ng kwarto. Ang aga-aga ang ingay naman. Siguro, mahimbing talaga ang tulog ko kagabi. Sa kabila ng ingay, maganang pangaramdam niya. Tila ang sarap ng gising niya ngayon. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Tumingala siya sa kisame, saka inilibot ang paningin sa paligid. Ha? Ba't nasa kama ako? Paano ko napunta rito? Ang akala ko, sa sahig ako natulog kagabi. Hindi kaya may ginawa sa akin yung betlog na yon? Agad niyang tiningnan ng sarili, sinipat ang katawan. Wala naman siyang kakaibang naramdaman. Maayos pa rin ang suot niya, medyo gumana ang loob niya. Nilipat niya ako sa kama. May pagka-gentleman din palang betlog na yun. Maya-maya bumukas ang pinto. Napatingin si Catherine. Oh, gising ka na pala. Bumangon ka na, tanghali na. Napalingan si Kat sa orasan. 10:00 na? Ay, sorry, napasarap yata yung tulog ko. Alam ko, tulog mantika ka nga. Nilipat na nga kita sa kama eh, hindi ka pa rin nagising. Ang bigat mo, FYI. Sarkastikong reklamo ni Liam. Kasalanan ko pa? Sino ba nagsabi sa'yo na buhatin ako? Eh di ako. Nagmagandang loob lang naman ako. At saka asawa pa rin kita. Hindi naman ako ganong kasama. May natitira pa naman akong kabaitang bukod sa kagwapuhan ko. Kaya magpasalamat ka na lang. O siya, gusto mo ba bigyan kita ng tropeyo dahil dyan? Simpleng thank you is enough, my dear wife. Dear wife mo mukha mo. Irap ni Kath. Oh, unang away natin bilang mag-asawa. Dagdag pang pangasar ni Liam. Shut up, hindi ka nakakatawa. Kapag hinalikan kita, matutuwa ka na. No way! Subukan mo lang, sasapakin kita. Asawa kita, remember? Halikan man kita, wala namang masama. Normal lang sa mag-asawang halikan. At yung sabay dahan-dahang lumapit si Liam. Huwag kang lumapit! Gulat na sabi ni Kath, sabay balot ng comforter sa sarili. Ano ba tong lalaking to? Paglapit ni Liam sa kanya, yumuko siya. Isang dangkal na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. Tinitigan niya si Kath. Bakit ba ang ilap mo? Bakit ba parang may pader ka sa pagitan natin? Hindi mo ba ako gusto bilang asawa mo? Gusto? Naku naman, ngayon ko nga lang nalaman na siya palang asawa ko.
Tapos nagtatanong kung gusto ko siya. Baliw na talagang lalaking to. Gusto sana siyang sagutin ni Kath, pero wala siyang masabi. Napatitig lang siya sa lalaki nasa harapan niya. Nanuyo ang lalamunan, nalanghap niya ang mabangong hininga nito. Tila kinoryente ang buo niyang katawan. Hindi siya makagalaw. Parang naestatwa sa titig nito na unti-unting nagpapahina sa kanyang resistensya. Maliligo na ako, tanging nasabi niya. Pagkapasok niya, isinandal niya ang likod sa pinto. Mabibilis at mabibigat ang kanyang paghinga. Napasa po siya sa dibdib at pilit pinakalmang sarili. Ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Hi, Kat! Go with the flow na lang. Huwag mo nang problemahin lahat. Sa kanya hinubad ang damit at nag-umpisang maligo. Tila gumana ang pakiramdam niya nang masayaran ng malamig na tubig ang katawan. Kahit ramdam niyang ginaw, mas gusto niya to. Para bang gusto niyang mamanhid para mawala ang kaba. Kat, malamig ang tubig. Huwag kang magtagal. Sigaw ni Liam. Pakin mo ba? Bulong niya sa kapinatay ang shower. Bakit ang tagal mo? Gutom ka na ba? Nagulat si Kath. Gusto niya sanang sumagot pero pinili na lang niyang manahimik. Hindi pa rin siya makapaniwala sa revelation ni Liam. Na si Liam pala talaga ang asawa niya. Ilang araw siyang inuusig ng konsensyang niloloko niyang asawa. Yun pala, nasa tabi na niya ito. Kung ang pagsasabi ko ng totoo ang dahilan kung bakit hindi ka makapagsalita, sana hindi ko na lang sinabi. Sarkastikong sabi ni Liam. Anyway, hurry up. Gutom na ako. Sabay labas ng kwarto. Gutom na siya? Hindi pa siya kumakain? Sisihin pa ako. Akala mo ako may dalang kaldero at ulam. Baka gusto niya pang ako magpakain sa kanya, manigas siya. Bulong ni Kath. Paglabas niya, nadatnan niyang nakaupo na si Liam sa hapag. May ilang putahing nakahain. Hindi napigilang matakam ni Kath. Doon lang niya napagtanto, gutom na rin pala siya. Tahimik siyang naupo. Laking gulat na lang niya nang bigla siyang inabutan ni Liam ng kanin at ulam. Kumuha pa to ng sugpo, tinanggalan ng shell at nilagay sa plato niya. Kumain ka na. Mukha kang namamayat. Salamat. In fairness, kinilig siya ng bahagya. May sweetness din palang betlog na to. Napaisip siya. Maaaring mayabang si Liam pero may malasakit din pala. O baka naman, assuming lang siya? Paano kung ginagawa lang ito ni Liam sa lahat ng babae? Naputo lang iniisip niya nang magsalita si Liam. Hindi mo ba gusto ang pagkain? Gusto mo ba ng iba? Papaluto ako. No, okay na to. Tayo na lang ba ang hindi kumakain? Pilit niyang ngiti, sabay subo. Gusto na rin niyang mapawi ang gutom kahit na hindi siya komportable kaharap si Liam. Yeah, kanina pa sila tapos. Anyway, may pupuntahan pala tayo mamaya. Event ba? Nope. Property siya na gusto kong patayuan ng vacation house. Naalala ko, architecture ang tinapos mo, diba? Gusto ko ikaw mag-design. Napako si Kath. Property? Bakasyunan? Ako magde-design? Biglang bumalik sa isip niya ang kondisyon na kung hindi siya mabuntis sa loob ng 1 taon, paaalisin siya ng pamilya ni Liam. May plano ba siya nabuntisin ako? Pinawisan siya ng malamig. Hindi niya ma-imagine ang sarili na buntis. Marami pa siyang pangarap. Ang makapagtapos, maging architect, at mapagamot ang kapatid. Matagal na niyang tinalikuran ang pangarap na yon dahil sa pangungutian ni Mona at Berna. Cathy, sayang nga ang pangarap mong maging architect. Ni sarili mong gastos, wala ka nga. Gusto mo pa ng bahay? Tama, ni makakain nga kayo ng kapatid mo, wala kang pambili. Mangarap ka na lang ng abot sa bulsa mo. Simula nun, isinantabi na lang ni Kat ang pangarap. Pero ngayong inaalok siya ng pagkakataon ni Liam. Ito na ba yon? Ito na ba ang simula ng pag-abot muli sa pangarap? Pagkatapos nilang magtanghalian, nagtungo na sila sa property ni Liam na balak nitong patayuan ng bahay bakasyunan. Kasama nila ang tiyuhin ni Liam, 4 na tauhan nito, at ang mga personal assistant ng binata. Napansin ni Cathy na nakasuot ng pang-hiking ang mga kasama nila, kaya't napakunot ang noo niya. Siya kasi naka-t-shirt lang at gray na jogging pants. Yun ang napili niyang suotin dahil malamig ang panahon. Iha, sanay ka ba sa malalayong lakaran? Tanong ng tiyuhin ni Liam. Depende po kung gaano po kalayo. Hindi naman kalayo ang pero bundok ang pupuntahan natin. Bundok? Ano pong ibig niyong sabihin? Tignan mo yon.
Yung may tower sa di kalayuan, doon tayo patungo. Mukhang kakayanin naman. Hindi naman siguro ganun kalayo. Kung sakali namang mahirapan ka, nandiyan naman ang asawa mo para alalayan ka. Nakangiting saad ng matanda habang nakatingin kay Liam. Namulang pisngi ni Kath. Napansin na niyang nagkakangitian ang mga assistant ni Liam. Naisip niya, alam kaya nila ang totoo tungkol sa kanilang kasal? Akin na yung bag mo. Kaya ko na to, hindi naman mabigat. Agad nagdilim ang mukha ni Liam sa pagtanggi niya. Hindi yun nakalampas kay Kathy. Galit ba siya dahil hindi ko binigay yung bag? Ang arte naman. Kaya ko naman itong buhatin na. Naisip niya. Dahil sa inis, naunang maglakad si Liam kasama ang kanyang tiyuhin at 3 tauhan. Naiwan si Kathy nakasama sina Joed at 3 pang assistant. Akala ni Kat malapit lang ang lalakarin nila pero hindi pala. Bagamat maayos ang daan, matarikto kaya halos mawalan siya ng hininga. First time niya kasing umakyat ng bundok, kaya't hirap na hirap siya. Mabagal siyang naglakad hanggang sa malayo na ang agwat nila sa kanya. Ay, hindi ko na yata kaya. Mahinang bulong niya. At naupo sa isang natumbang puno upang magpahinga. Masakit na ang kanyang paa at basang-basa na siya ng pawis. Hindi agad namalayan ni Liam na naiwala si Kat. Nang huminto si Liam para uminom ng tubig, napansin niyang wala si Catherine. Where's Kat? Tanong niya pagkatapos uminom. Nasa likod na... Hindi na natuloy ni Joed ang sasabihin dahil nang lingunin nila, wala na si Kathy. Napamura si Liam, agad siyang nagmadaling bumalik sa dinaanan nila. Kabado siya, baka kung ano na ang nangyari. Baka natuklaw, kahit papababa ang daan, halos patakbo siyang bumalik. Kat, where are you? Sigaw niya, ngunit walang sumagot. Makalipas ang ilang metro, nakita niya si Kathy nakaupo sa natumbang puno at hinihilot ang paa. Bakit hindi siya nagsabi na pagod na siya? Sa susunod, magsabi ka kung hindi mo na kaya. Hindi yung bigla ka na lang nawawala. Paano kung may nangyari sa'yo rito? Halatang nag-aalala, napapitlag si Kathy. Dahan-dahang iniangat ang ulo at nagtama ang kanilang mga mata. Sandaling nanatili roon ang tingin niya bago siya unang bumawi ng tingin. Get up! Ha? Huwag na. Nakapagpahinga na ako. Kaya ko na ulit maglakad. I said get up. Huwag matigas ang ulo. Okay lang talaga ako. With a count of 3. Kung hindi ka pa sasampa, hahalikan kita rito. Napakunot ang noo ni Kathy. Halikan? Sa gulat at takot na totohanin niya ni Liam, agad siyang sumampas sa likod nito. Luka-luka ka. Gusto mo pa akong pasanin? O ayan, namnamin mong bigat ko. Naisip niya habang napapangiti. Tumayo si Liam, saka nagsimulang maglakad pasulong. Ngumiti rin siya. Mukhang epektibo ang pananakot kong yun. See you, Liam. Tawag ni Fred nang makita si Liam na pasan si Kat. Kunin mo yung bag niya para mabawasan ang bigat. Lumapit si Frederick at kinuha ang bag ni Kathy. Inabot naman ito ni Kat. Kawawa naman si Liam. Pasan na nga ako, may dala pang bag. Pwede mo na ako ibaba kung nahihirapan ka na. Kaya ko na maglakad. Shut up. Ang sungit mo. May regla ka ba? Walang preno ang sagot ni Kat. Nagulat ang mga assistant ni Liam. Sa tagal nilang nagseserbisyo rito, ngayon lang nila narinig na may sumagot ng ganon sa kanilang boss. Subukan mong galitin ako, ihuhulog kita sa bangin. Sa baba niyan, may malalaking ahas. Isang lunok lang ubos ka. Pananakot ni Liam. Sorry na, hindi na mauulit. Magpapakabait na ako, promise. Huwag mo na lang akong ihulog. Takot na baka totohanin nito. Napangiti ang mga assistant. Para silang aso't pusa pero nakakakilig ang bangayan nila. Pagdating nila sa tuktok ng bundok, humanga si Kathy sa tanawin. Napakaganda, tanaw ang malalayong lugar. Ano po ang tawag sa lugar na to? Tanong ni Kathy sa tiyuhin ni Liam habang nakaupo sila sa rest house. Tanungin mo ang asawa mo, siya ang nagpangalan niyan. Sagot nito. Tiningnan lang ni Kathy si Liam. Tila nag-aalangang magtanong. I call this place Heaven View. Saan ni Liam, kahit hindi pa siya tinatanong. Tinawag niya itong Heaven View dahil tila nasa langit ka sa ganda ng tanawin sa ibaba. At yan naman ang Mines View Park. Sikat yan sa Baguio. Marami diyang nagpipicture kasama mga aso at kabayo. At maraming tinda, souvenirs, accessories, pagkain. Kwento ng tiyuhin.
Wow, ang ganda pala talaga. Yung bahagi naman na yon, Baguio Botanical Garden. May tunnel doon. Mga bahay kubo, bulaklak, halaman. Malapit din sa teacher's camp. Doon ang training center ng mga guro sa buong bansa. Marami ring mabibiling pasalubong. Tuwang-tuwa si Kat sa naririnig. Sinusundan niya ng tingin ang mga tinuturo ng matanda. Ang galing niyo naman po, kabisado niyo lahat. Matagal na kasi ako nandito. Kita mo yan. Yan ang Burnham Park. Pinangalan sa American architect na si Daniel Burnham na nagplano ng lungsod. Pwede kang magbike, mag-boating o mamili. Doon sa kabila, La Trinidad, Strawberry Farm. Pwede kang pumitas ng prutas. Sa itaas naman, La Presa, Wright Park at The Mansion. Diyan ginanap ang Baguio Conference noong 1950. Sa susunod, ililibot kita sa buong Baguio. Talaga po? Excited na akong bumalik. Totoo nga, sa mga narinig pa lang ni Kat, naramdaman na niyang ang Baguio ay isang lugar ng kapayapaan. Lihim niyang pinapangarap na doon manirahan kasama ang kapatid balang araw.